Po. Ano bang average age ninyo? Ang babata nyo pa. Ako po 17 years. Ako po 20 years old po. 17? Yes. So minor de edad ka pa? Yes po. Okay, eh yung iba, anong average age? Sinong pinakabata? 17 po. 17. O sinong pinakamatanda? 43 po. Mga netizens natin, pakinggan nyo pong mabuti istorya nito at kung ano yung i-advise ko para malaman po natin kung kailan pwedeng maging syndicated staffa ang mga transaksyon na ganito at hindi. Malaki po kasi ang pinagkaiba ng dalawa, no po. Sa syndicated staffa, yung pong nanloko o mga nanloko ay pwedeng makasuhan ng no bail. Yes. Pero kung hindi po siya papasok na syndicated staffa, magiging bailable po, ordinaryong staffa lang. Ikwento nyo muna. Okay po. So kami pong dalawa ay co-handler po nung owner ng Co-handler. Lash. Yes po. Okay, Para sige. po siyang reseller. Then, ang lashapple.ph po is nag-offer po sila ng mga iPhone Hinawi gadgets. mo iya, anong pangalan ng kumpanya? Lashapple.ph po. Flashapple.ph. Yes po. Yan ba ay merong page sa Facebook? Yes, Yes po, po. meron po. Hanggang ngayon, meron pang page Yes sa, po. Yes. sa Facebook? Meron po. Meron din siyang website? Website po, meron po. Pero Meron hindi din po siyang active. account sa TikTok? Yes, Sa lahat ng meron. platforms, Kompleto po. meron siya hanggang Yes ngayon po. existing. Yes po. Yes po. O yung po mga mahilig sa social media dyan, o, tandaan niyo po yung pangalan ng page, lashapple.ph. .ph. O sige, tuloy mo iha. Then, nag-offer po sila ng iPhone gadgets and mga accessories po. Okay. Then, nung November last year po, nag-come up po si owner na magpa-invest para po sa expansion po ng capital. Para po yung mga reseller niya po is magkaroon po ng mga branch. Multi-level. Yes po, siya po yung pinaka-owner. Then, meron po siyang So reseller. hindi networking. Hindi. It's Hindi more of po. multi-level. Yes po. Hindi siya binary kung tawagin. Multi-level siya. No? So kunyari siya, tapos may first level ng reseller, after Yes. you may second level Ah, ng reseller. wala Ganun po, ba? wala po. Walang ganon. Bali, O, siya sige. po yung owner. Then, meron pong 6 na handler, which is kami po yung nagpapasok po ng pera sa investment. Okay. Pero- Bali, dumadaan po sa amin yung pera. Ganun po Yes yung po. nangyayari. Pero at the end of the day, nire-remit pa rin po namin sa kanya. So kayo, mga resellers kayo. Yes po. Yes Resellers po. Ang tawag sa inyo, handlers? Handler for Co-handler. our... Co-handlers? Yes po. Okay, sige. Sinong co-handler nyo? Siya. Siya po yung owner. Siya ang owner. Pinaka-head po siya. Kami po yung handler. Bale, 6 po kami. Kami lang po yung dalawan nandito. Mm-mm. Co-admin po kami. And then, ang nangyari po kasi is November 2022 pa po yung investment. And then, nato pong July, medyo Problema po. Yes po. Na hindi na po na-retain yung mga dapat na pinipayoutan. Which is nangangako po siya na bago po matapos tong August is mababalik niya po lahat yon. Kasama po yung mga gustong mag-out po ng capital. Sige, magbigay tayo ng specific example ha. Okay. Kunyari, magkano ang pinaka-basic investment? 5,000 po yung minimum. Pag nagpasok ako ng 5,000 pesos, magkano kikitain ko? 2,000 po. 2,000. Naka 40% So, po siya. 40% a Yes month. po. Pero Monthly. nagpasok ko ng 5,000 pesos, may kapalit yon wala. Wala po. So, pangako lang. Contract. May Agreement. contract po. Kaya nga, o nga. Yes Pero po. doon sa agreement, nangangako lang, nakikita ka ng 40% Yes, a month. Yes po. Nang walang Okay. gagawin po. Nung inumpisahan nyo ito, nagpe-payout ba siya? Yes, Yes po. po. Nakakapag 40% a month Yes siya? po. Kayo mga handlers niya, saan nanggagaling yung pinambabayad niya ng 40%? Sa yung nabebenta po namin sa iPhone. Sa installment po. Doon po sa Paano tumutubon. nabebenta nyo? Nakakabenta kayo ng gadgets Yes sa po. iPhone? Yes In- po. Ano po, cash basis, installment po. Paluwagan, 2 gives po. Saan nanggagaling yung iPhones na binibenta nyo? May suppliers, may sarili po siyang supplier. O Bali ano na, nangyari but eventually hindi na siya makapag-payout? ang nire-reason niya po kasi is na-freeze po yung account po sa Union Bank. Okay. And So, mag-i-invest ka ng 5,000, pangakakuha ka ng 40% a Yes month. po. yes po. It doesn't matter anymore kung saan niya masosource yung 40%. Meron pong naka-indicate po sa agreement kung saan po ginagamit yung funds na yun. Okay? Sa, O bakit eventually hindi na siya nakapag-payout? Yun po kasi yung, ang una niya pong reason, Na-hold which po is yung- nire-rely lang din po namin sa mga investor, Investors po. sa mga hawak po namin. Pero is kayo, Iha, na-hold nakikita po. nyo bang may inventaryo siya ng mga telepono? Ngayon po kasi wala na po kaming access sa inventory eh. Pero dati po. may access kayo Yes sa po, inventory. meron So po. may inventaryo Meron Yes na po. binebenta nyo. Yes po. Yung kinikita doon sa pagbebenta nyo, yun ang pinambabayad niya ng 40%. Yes Opo. po. O, nung inumpisahan yan, hindi pa naman kasi ganun karami, di ba? Opo, Yes hindi. po. Eh dumami na ng dumami. So, hindi niya na-sustain. Yes Opo, ganun So, po yung nangyayari. Umabot sa point na wala na siyang inventaryo
benta pa rin siya ng benta. Kuha pa rin siya ng kuha ng investment. Ganun ang Yes, nangyayari. Yes po. Okay, kasi pag nakabenta kayo, nakikita nyo ba kung nare-replenish yung inyong inventory? Transparent, sa transparent. part na yun. Sino Sa amin. sila? When you say sila, sino? Si owner po kasi meron po siyang sarili pong admin sa main branch po. Ilan sila? 5 po sila. Si Jelson Siguenza, Dominic Barbasta, Alexandria Tea Mapa, and yung boyfriend niya po si Alvin Saroca David, and yung ate niya po, Ana May Bolivar, and yung asawa po na which is si Richard po. Meron na bang nag-file sa inyo ng kaso? Sa kanila po. May mga demand letter na po sa Demand kanila. Hindi, kaso meron na nag-file? Wala pa po. Sa inyo, wala pa? Wala po. Wala pa po. Okay, pag pumupunta kayo doon, nakikita nyo mahigit silang 5 tao. Yes po. Yan ho ba, silang 5 ay kasama sa pagkukumbinsi sa inyo na pumasok at mag-invest kayo? Kasama sila sa scheme of things. Doon sa ano ba sila? Korporasyon sila o single Naka-sole po. proprietorship? Naka-sole po. Naka-soul. Sole proprietorship? Opo, yes po. Kanino nakarehistro? Kay Kay Alondra Sungkang po, yung nirereklamo po namin. Owner. Si owner po. Ha? Owner siya. Sole owner siya, sole proprietorship. May kopya kayo ng kanilang DTI, business Yes po, permit. meron po. Pero sa operation niya, mahigit 5 sila. Yes po. Yes po. Nakakausap nyo ba yung iba? Yes Opo. po. Sila din po kasi ang nag-handle ng inventory po, okay. lahat po. So Kapag- kayo sa grupo nyo lang, mga magkanong naipasok nyong pera? Sa akin po, yung accumulated capital po ng lahat po sa akin is 13 million po. Akin naman po, 3.5 million. 3.5? Yes. Okay. Question. Ano na nangyari sa opisina nila? Nag-ooperate pa rin? Ngayon po kasi lahat po ng stocks nila sa main branch is wala na po doon. May Okay. mga financiers po kasi na dumadaan doon para i-check po kung may mga stocks pa pero wala na po. Hinakot na po lahat. And hindi na po daw nag-open. Okay. Paano sila makakapag-payout ng 40% kada investment? Magkano ba nila binebenta yung cellphone? As per owner po, Sa tingin niyo, more than 50% daw po ang natutubo ng isang unit kapag naka-installment basis po siya. Since kapag kinukuha niya po kay supplier is bultuhan po. Pero paano niya masusustain yung 40% a month? Sabay-sabay kayong babayaran niya ng 40%. Nung una po kasi, nababayaran niya Smooth naman po sailing talaga. Ilang buwan po. yun? For 7 months. November. November December. hanggang June po. June po. Kasi sa akin, mas malinaw dito. Sa akin, front lang yung pagbebenta ng cellphone on installment. Okay? Ang nangyari dito, Ponzi. Yung kinikitan, nakuha yung investment o nakukuha yung investment thereafter, doon din kinukuha yung pambayad ng 40%. Diba? Kayo na nga rin nagsabi, there came a point na hindi na kayo nakakabenta, wala na kayo nabibentang cellphone? Nahumina lang po yung sales namin last month. Last month. Yes po. Oo. Pero hindi lang naman last month nag-umpisang hindi na siya makabayad ng 40%, di ba? Last month Last lang po. month lang din. So last month nagsabay-sabay hindi niya na mabayaran. Opo. Yes po. Ilan yung hindi niya nabayaran? Lahat kayo? Opo. Yes po. Sa Madami. akin po kasi Madami 200 pa. na po. 200 persons na po eh. Sa kanya po. More or less 100 po. Then may other 4 co-admins po. May mga under pa O po ano sila. sinasabi ngayon ng mga taong na-recruit nyo o nakunan nyo na investment? Ayun Ang lagi niya pong sinasabi, sir, pasensya po. Pasensya po yung lagi niyang sinasabi sa amin regarding po dun sa payout. Ayaw niya din po makipag-usap sa amin Yes at po. humarap. Actually po kami po talaga sumasalo ng lahat. Hindi po siya concern or ano man po. Kahit sa amin po hindi na din po siya ngayon Pero transparent sa hindi amin. kayo nagduda na darating ang araw na hindi nyo na mababayaran yan? Wala kayong naisip na ganon? Hindi po Sobrang eh. trusted Hindi din ba po kasi kayo namin. nakakadinig ng mga balita na ikukonbinsing mag-invest, kikita ng 20, 30, 40% a month, tapos pagkaraan ng ilang buwan, isang taon, hindi na mabayaran? Hindi nyo ba nababalitaan yung mga ganong istorya? Si Senator Raffy Tulfo, halos every once a month, or at least nagle-lecture siya tungkol dyan eh. If it's too good to be true, it's not true. Well, at kayo, mga bata pa kasi kayo, siguro hindi nyo pa nare-realize Yes yung... po. Pero kung titignan mo sa social media, di ba, ang daming instances na ganyan, mga investment scams. Ano ba ang pwede nating ikaso? Number 1, tingnan natin kung magkwa-qualify yan for syndicated staffa, no? Kasi pag syndicated staffa, ang requirement is dapat hihigit 5 at more than 5 or more silang involved dun sa scam o sa scheme of things. Yan ang pinaka-basic requirement niyan. So tingin mo, yung sinasabi yung 5 doon, involved din sila sa operations at alam nila yung ginagawang kalokohan. Nung sinasabi yung owner, Possible po. Possible. okay. Kasi Dito, sila- sinong nandito na may malaking na-invest? Sa inyo, sa grupo nyo?
Halos lahat po, 6 Magkano? digits. Ikaw, ikaw 17, sino ba 17 years old? Ayun, yun nandun. O ikaw, magkano na-invest mo personally? Ano po, 10K lang po. 10K lang. Pero ikaw ba nag-recruit din? Hindi po. Okay, pero kayo kayo mga nag-recruit ng investors, Yes. may nakukuha kayong komisyon? Meron Meron po. po. 10% po. Meron na kayong ginawang galaw, pumunta na ba kayo sa pulis? Wala Legal po. advice lang Legal din po. advice. Anong sabi nila? Mag-file po ng demand letter. Pero kapag Demand letter. pag nag-demand letter daw po kasi meron po siyang processing days pa po. Bali, Okay. kung kailan niya po ibabalik yung lahat ng kung paano siya makikipag-areglo. Kaso Siguro nga mas po, maganda to, Shari, i-refer natin sa anti-fraud ng NBI. Yes. Anti-fraud ng NBI. At least kung NBI kasi national scoop, kahit kaso saan po, magtago later on. Ano po, Let us hope na ang kaso ay mag-qualify as syndicated staffa para yung mga taong kasama niya doon ay makasuhan lahat at maging Nobel ang kaso. Pero kung lalabas na siya lang ang makakasuhan natin, simple staffa lang. bailable po. Bailable yon, di ba? Kaya po sa mga pumapasok sa mga ganitong investment scams or investment schemes, unang-una po, titignan nyo kung yung kausap nyo ay korporasyon o hindi. Ano po? Tapos make sure na may 5 or there are more than 5 or more ang involved doon sa korporasyon. At merong secondary license. Ano po yon? It is not enough. Katulad po, may na-encounter po kami na attorney, meron naman silang registration sa SEC. Lahat po ng korporasyon ay pwedeng marehistro sa SEC. Pero para sila ay magbenta ng investments, katulad nito, mag-i-invest ka, kikita ka ng 40%, kailangan po yon ng secondary license para makapagbenta sila ng investments at securities. Napakarami po nangyayaring ganyan. Ano po? Kaya yun po ang unang-una yung titignan. Karamihan pa po ng nabibiktima dito, yung huling pera na nila, i-invest pa nila sa ganyan dahil sa pag-asang ito na siguro ang makakahango sa kanilang kahirapan. Madami pong mga OFWs na nabibiktima sa ganyan. Ang masakit, yung taon na inipon nila pagiging OFW, binubuhos lahat sa ganyan. So tandaan nyo po hindi porke may SEC registration ng isang kumpanya, legal na siya na magbenta ng mga investments. Kailangan po meron tayo nung sinatawag na secondary license. Meron silang separate na lisensya para magbenta ng securities at investments at insurance pati. Meron din kasi mga lumalabas ngayon, mga investment in the form of insurance na. Pero hanapan nyo rin yan. Kung insurance naman ang binibenta nila, hanapan nyo ng lisensya galing sa Insurance Commission. Ngayon, katulad niyan, ang kausap nyo ilang taon? 20 years old po. 20 years old. Ano ba ang background niya? Online seller na po Online talaga Online siya seller since siya. 2019 po. Since 2019, Yes po. okay? Pero meron ba siyang lisensya na magbenta ng mga ganyang investment? Ang lisensya niya kasi online selling lang, di ba? Yes po. Ang business permit niya is retailer of non-essential commodities. Hindi pa siya wholesaler Nakita nyo? Sa lisensya pa lang dapat natakot na kayo. Di ba? Total, may Google naman. Titignan mo, ano ba ibig sabihin ng retailer? Ano ibig sabihin ng wholesaler? Hindi naman masamang i-verify nyo muna bago nyo pasukin. Unang-una, yung sinasabi nila makikita ka ng 40% a month na tubo sa pera mo, doon pa lang nervyusin ka na. Okay? Gusto ko pag uwi nyo, tignan nyo sa Google o sa Face o sa YouTube, ano ang Ponzi scheme. Okay? Ang Ponzi scheme po ay yun yung scheme na kukuha ko ng investment sa'yo, 40%. Kukuha ko ng investment kay Shari. Yung 40% na ibibigay ko sa nauna, nanggaling kay Shari. Yung kukunin ko kay Shari, manggagaling na naman sa ibang tao hanggang sa parami hanggang sa magko-collapse na lang yung system. Okay na rin hanggat bata pa kayo na experience nyo na yan. Makaka-recover pa kayo siguro. Pero in the meantime, lalo na kayong nag-recruit, di ba? Kayong naiipit ngayon, I'm Yes sure. po. Di ba? Kaya siguro pangunahan natin talaga sila ng kaso. Okay? We will try to refer it to the anti-fraud division ng NBI. No? Karamihan sa inyo saan nakatira? Cavite po. Cavite. Meron Baka din pwede po. natin i-refer siya rin sa NBI Cavite. Apo. Pero paspasan natin ng kaso. Kailangan may maisampa kagad. Excuse me po. Kasi kaya nga. Kung sa piskalya pa lang, hindi pa tayo makakakuha ng hold departure Okay. order. Excuse Kailangan me po. maisampa kagad yan sa piskalya para ma-process at masampa sa korte
At pag nasampa sa korte, that's the time pa lang po tayo makakakuha ng warrant of arrest. Excuse me po, ang gusto po muna sana naming mangyari if makakausap po namin siya ng maayos po kasi actually hindi na po siya transparent sa amin. Ha? Sige, gusto ko manawagan kayo kung anong gusto niyong sabihin sa kanya ngayon. I'm sure Ayaw po kasi makakarating at sumagot, makakarating sa kanya. Kinokontak na natin siya, ayaw naman sumagot. Sige. Okay po. Miss Alondra Sungkang, sana naman maging transparent ka sa amin as your co-handlers kasi hindi na talaga kami iba sa'yo kasi bago pa yung investment, magkakasama na talaga tayo. Ang gusto lang sana namin is assurance at ibalik yung mga capital nila kasi kami po yung naiipit. Alondra, kung napapanood mo to, sana makipag-usap ka ng ayos, makipag-coordinate ka sa amin kasi kami yung naiipit sa ginagawa mo. Grabe yung tiwala na binigay ko sa'yo. Pati yung pamilya ko nadamay dito. 13 million Sa kanya po. 13 million Bukod pa po yung delay na 1.8 million. Na pinangako niya rin po sa amin. Okay, Alondra, sana kung nakikinig ka, tugunan mo sana yung panawagan nito mga batang ito, no? Kami naman, kung talagang wala na kami nakikitang pag-asa na sila ay makarecover pa, ay in fact, uumpisa na namin siguro kung anong trabaho dapat namin gawin. Alondra, we will see to it na itong mga batang ito ay makakamit ng hustisya at i-work out namin na maging syndicated staff ang maging kaso mo. Anong pangalan ng mga kasama niya sa opisina? Jelson Siguenza po, Dominic Barbasta, Alexandria Thea Mapa, tas yung boyfriend niya po, Alvin Saroca David. Yung ate niya po, yung pinofront niya pong advisor sa amin, Ana May Songkang, and yung asawa po na Richard. Sige, pagdating lang sa investigasyon nyo, i-discuss yung partisipasyon ng bawat isa. Mga ihot-iha, ha? Sana ito na yung huling pagkakataon na kayo ay mabibiktima sa ganito. Yes po. 'Di ba? In a way, maganda na experience nyo na yan. Sana hindi nyo na ma-experience pa yan in the past. At kung ano man yung naging lesson nyo ngayon, ipaalam nyo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan mo. Kasi hindi na po natapos ang mga ganitong problema. Maya't maya, merong nai-scam. Dahil siguro sa kagustuhan nating kumita na madaling pera, pero wala hong madaling hanap buhay. Wala hong madaling pinagkakakitaan ng pera. Lahat kailangan paghirapan. For protection po nila. Mhm. Katulad po kasi nung minsan nag-meeting po sila, nagbiro. So hindi siya magandang biro na sinabi na 10,000 ka lang. Sino nagsabi? Yung admin po. Yung admin. Yung admin. Boyfriend niya po. Pagkagawin, pa-blatter mo na siguro, isama na rin. Grave threats sa natin yun. Opo. Diba? Kasi Ang pwede importante naman ng kasi biro ma-entertain na kayo ng isang investigating arm na talagang may poder. At yan ang nakikita ko, anti-fraud ng NBI. Para magtuloy-tuloy. Ang kailangan dito, mabilisan natin yung ating galaw. Colonel, meron kaming grupo ng mga kabataan dito na sila ay naging biktima ng isang investment scheme or investment scam na dyan sa Cavite. Saan sa Cavite? Bacoor. Opo. Yung iba, attorney, nasa Dubai. Yung iba nasa... yung iba nasa abroad Marami pa. pa tayong Pero, nasa ibang lugar. Colonel, ang center of operation nila ay dyan sa Bacoor, Cavite. Imus Cavite. Imus Cavite. Siguro, Colonel, in the meantime, siguro i-refer na namin sila sa inyo. Baka meron kang anti-fraud division dyan, tsaka cybercrime division. Meron po tayo rito. Sige, sir. Kung pagdarating po sila, ipunin ko po yung ating cybercrime at ating Yes, Colonel. DG Cavite para po agad nating ma-actionan kung ano po man yung hinahin. Yes, Colonel. Nako, napakalaking bagay po sa inyong ma-actionan nyo kaagad dito kasi apparently, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin po ata sila sa online, no po, at Sige po, nakakapag-recruit pa. Kawawa naman po itong mga batang ito. Okay, Kung kayo ba lahat makakarating po taga-Cavite? sila Kayo yung ngayon grupo dito, nyo ngayon? antayin ko po sila. Ayun, hihintay na kayo ni Colonel. Colonel, Opo, nako, maraming salamat po at saludo kami sa iyo sa mabilis mong aksyon dito. Pero pasasamahan po namin sila sa reporter para po for monitoring at talagang magawa ng paraan. Colonel, pakitingin lang kung papasok ang elements ng syndicated staff, ha? Opo, meron naman po tayo nakahandang abogado para Ayun, very alalayan good, po very sila good. para So we will just makailan work, ng statement. Colonel, we will coordinate with your lawyer hand in hand. Ano po, kung pwede rin namin Okay po, opo. makuha yung number later on po para makapag-coordinate po kami sa inyo directly. Nakapagating po nila dito, iharap po sa Colonel, sa yung bang abogado office natin. nyo? Dito po sa Cavite Police Provincial Office, sa Imus Cavite rin po. Imus din. Imus, sige. Colonel Olaso, ha? Colonel, sige po. Maraming salamat po at hindi na ho namin kayo istorbohin. Papupuntay na lang po namin kagad yung mga bata dyan.
Po. Colonel, baka pwede na rin bigyan ng protection kasi nakakaramdam sila ng threats galing dun Sige sa mga nang scam sa kanila. Initially po, i-evaluate po natin yung kanilang reklamo mamaya para po kung talaga po nanganganib sila, yun po yung susunod natin gagawin. Yung pong mga ganyang scheme o scam, yung pong nambiktima sa inyo, chances are wala nang balak magbalik ng pera yan. Talagang tutuluyan nyo na lang ng kaso. Kasi unang-una, yun ang scheme eh. Pag nakuna ko yun ng pera, tatakbo na lang yan. At wala nang ayusin. Kasi wala na silang kung ano man yung hawak nilang pera, ipambabayad nila sa abogado at igagastos nila sa kaso. Kaya dapat desidido na kayong ilaban nyo yan, ha? Okay? At andyan naman si Colonel na mag-a-advise sa inyo. Ha? Okay? O, sige. Salamat po. And yung mga OFWs po natin, yung mga nasa Zoom po via video call. Okay. Nandiyan pala sila. Magpadala na lang po ng representative para po maasistihan din po natin dito po sa tanggapan po ni Colonel Olaso. Mga OFW sila lahat? Yung iba po atin. Okay. Merong Qatar daw po and Switzerland atin. Switzerland. Pati rin po Canada. Okay. Siguro itong mga to through coordination with our office na o dediretso na sa office ng provincial prosecutor. Yes po, pwede po magpadala po sila PNP. ng representative po Okay, nila para sige. maasistihan po O natin. yung pong mga nasa online kailangan nyo po magpadala kayo ng mga representatives nyo. Kayo ba nakukontakt nyo sila? Kayo nagkakausap kayo ng mga Yes po. mag-coordinate na lang pa kayo. Anong pangalan mo, Iha? Ina po. Ha? Ina. Ina, ikaw? Alona po. Alona. So may direct contact kayo sa mga OFW Yes po. natin? Yes po. O wag nyo rin silang pababayaan, ha? Opo. Mga Ah, tito ko din po yung OF. mga tita nyo Mga rin. tauhan niya din po yung family. Ha? Tauhan niya din po yung mga pinasok niya po sa akin. Tauhan ni... Ng tito ko po sa Qatar. Okay. Mga kamagkaramihan, mga kamag-anak nyo rin. Mga kakilala nyo. Sige. Tulungan natin sila, ha? Huwag nyo rin pabayaan yan. Sige po.